Good morning sa ating lahat. Magandang araw at happy Sabbath po sa ating lahat. Akin pong hinihiling na tayong lahat po muna ay manalangin. Ibigit po natin ating mga mata. Ama namin banal, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa kabila ng ulan at bagyo, tulungan niyo po kami ngayon na maunawaan ang mga salita na nanggagaling sa inyo. Marahil hindi po namin maintindihan, ngunit bibigyan niyo po kami ng pangunawa. Mahirap po talaga dahil ito ay spiritual, na tulungan niyo po kami na bigyan niyo kami ng Holy Spirit para maunawaan ang inyong mensahe na ibibigay sa Sabado ito. Ito ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, it's been, tagal na po, mga isang taon, 2 taon, parang ngayon lang ulit ako makapagsalita dito kasi yun nga, nagkasakit ako. So, nag-focus na lang muna ako sa mga health lectures, online, tsaka kapag naimbitahan ako sa iba't ibang churches. Pero, hindi ko talaga makakalimutan kung saan ako nagsimula. At dito po ako talaga nagsimula sa Commonwealth Church na mag-ministry through speaking. Kasi nung araw, di ba po, talagang bulol ako, as in, wala talagang mukhang hinaharap. Ang kaya ko lang gawin ay kumanta. Sobrang nagpapasalamat ako kasi nahubog talaga ako noong mga panahon na yun, nung dito ako napadpad noong 2018. So, bilang pagbabalik tanaw yan, pag naimbitahan ako, bumabalik po ako dito para mag-lingkod muli. So, kaninang umaga na ako natulog actually. Alas 3 na yata. Nagising ako alas 6, sabi ko, ang lakas ng ulan. Bumabagyo, bumabaha. Sabi ko, ako pala ang speaker today. Nakakahiya naman parang ayaw matuloy. Kasi alam mo yung bumabaha na, tapos umuulan, tapos nababasa na yung damit ko sa, naghahanap ako ng grab car papunta dito. Ay, ang tagal mag-accept. Tapos sabi ko, ay, kulang na experience na magsasalita ako na umuulan, na bumabagyo, na parang may ayaw matuloy, parang ganon. So, nagdadasal ko kanina habang nasa loob ng sasakyan. Sabi ko, God, kung talagang will mo, kayo na pong bahala. Tapos pagdating ko rito, sira yung live, yung computer, and tapos nag-pray ulit ako, sabi ko, God, nahihirapan ko talaga ako na walang PowerPoint. Nahihirapan ako na wala akong nakikita pag nagsasalita ko. Sana po magkaroon na po ng gana yung computer at gumana na talaga at makita ko na yung ating topic. So ito na po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kapag nagdarasal tayo ay Kanyang pinapakinggan. Pero mga kapatid, hindi lahat ng pagdarasal ay natutupad. So may mga will ang Panginoon sa atin. So kung brown out man dito, mawala yung life or whatever, tuloy pa rin po ang laban. Kaya ang title is Total Surrender. Lalaban tayo sa Panginoon, ganun ba? Ilalaban natin yung kaligtasan natin, pero magsusurrender tayo sa Panginoon. So, ito po yung title, Total Surrender. Yielding the whole heart, life, and will unreservedly unto God. So, ibig sabihin, buong puso, buong buhay mo, lahat-lahat, ibibigay mo, wala kang ititira, wala kang itatangi, ibibigay mo lahat-lahat yan sa Diyos. Naranasan niyo na ba mga kapatid yung masaya kayo sa ginagawa niyo, tapos alam niyo naman na kasalanan yon, pero ayaw niyong ibigay sa Panginoon. Ayaw niyong mag-surrender. Naranasan niyo ba yun? Parang, ito na lang po talaga yung natitira sa akin, ibibigay ko pa ba sa'yo? Parang gano'n Ito na lang yung natitira kong kasalanan, parang 1% na lang. Ibibigay ko pa rin ba sa'yo?
Kaso dahil sa katigasan ng ulo natin, lumalaban pa rin tayo. Yung 1% ng kasalanan na yun, inilalaban pa rin natin. Wait lang po, inom lang po ang tubig saglit. Ayan. So, 1%. Ayan. So, yung 1% na yun, lagi tayong may itinitira, mga kapatid. So, kapag nagtitira tayo ng kasalanan, sa tingin tayo ba ay bumubuti o sumasama pa rin? Ha? Anong sagot? Ayan. So sabi ko, kung nagtitira pa tayo ng kahit 1% na kasalanan, tayo ba ay bumubuti o sumasama? So, 99% ba tayo mabuti? Tapos 1% lang yung ano? Tayo ay masama? Ganon. So, ganun po yung sinasabi dito sa total surrender. Pag sinabing total, hindi na 99. Dapat 100% mo talaga ibibigay. Wala kang ititira. Ayan. So, mahirap po talaga mag-surrender ng kasalanan actually. Kahit sa mga labanan di ba? Sa mga wars, ganyan. Ang hirap talaga mag-surrender. Not unless wala ka nang magagawa. Siguro duguan ka na, puro pasangan na, puro ka na tama ng bala, ganyan. At lahat ng mga kakampi mo, siguro napatay na. Wala kang choice, isa-surrender mo na yung sarili mo. So, ganun din po yung tungkol dito sa topic na ito. Next po, Brother JM. Ayan, punta tayo sa definition muna ng total surrender. So, nakalagay dyan, definition 1, to give up into the power of another, especially as a prisoner. So, naranasan niyo na ba mga kapatid ang makulong? Ayan, thank you. Thank you, brother. So, hindi nyo pa naranasan makulong, pero nakapunta na kayo sa prison, sa jail ministry, ganyan. Anong nangyayari dun sa mga nakakulong? Malaya ba silang makatakas? Hindi, di ba? So, wala silang choice. Nag-surrender sila kasi may kasalanan silang nagawa. Lumabag sila ng batas. So, sa atin, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid ay spiritual na bagay. So, ibig sabihin nun, ibibigay mo na ang lahat-lahat na parang isa kang preso. Susurrender mo talaga lahat yan sa Panginoon. And definition number 2, to accept a defeat from others. Napakahirap. Kaya ba natin tanggapin ang pagkatalo? Sino na sa inyo yung natalo sa sports fest? Taas ang kamay. Basketball, Paulo? Never? Never natalo? Always talo. Joke lang. Walang mahilig. Ako mahilig ako sa basketball, swimming. First time kong manalo ng championship sa basketball nung araw. Hindi ko na mapamilin ko anong year. Isa lang yun, after ayaw na. Kasi ang hirap pala maging matangkad, mga kapatid. Pag matangkad ka sa basketball, puro ko pasa, puro kalmot. Sabi ko, ayaw na ng na to. Ayaw ng sport na to. Kaya pinalitan ko na, ginawa ko na lang na swimming. So yun pa nga lang yung sample Ayaw nating masaktan tayo, ayaw nating duguan tayo, ganyan. So, kailangan marunong tayong mag-accept na defeat or pagkatalo. Ibababa natin lahat ng pride natin. Ano pa bang dapat ibaba? Lahat-lahat para lang sumuko. So kung natatandaan niyo sa history, sa World War II, naalala niyo itong nasa picture na to? Sino yung mga yan? Sino yung naglaban that time?
USA, tsaka Japan. So, sino sa kanila ang sumuko? Patingin nyo. Ha? Japan. So, kung mapapansin nyo, ang emperor ng Japan that time, may pride pa rin eh. Pero wala eh. Talo na tayo sa lahat ng bagay. So, wala tayong ibang choice kundi mag-surrender. Pero hindi niya in-announce sarili, tara mag-surrender tayo, ganyan. Sinabi lang niya, this thing is inevitable, hindi na natin maiiwasan. Tapos ano pa ba yung sinabi niya? Annihilated. So ano ibig sabihin nun? Malilipol tayo, wala tayong choice. Kaya ibigay niyo na lahat, kung may gusto silang kunin or whatever, ibigay na lahat. So yun yung nangyari that time. Walang choice ang lahat kundi mag-surrender. Eh, nung panahon ng kung mababasa niyo yung Japanese literature, that time, takot na takot sila sa mga Americans, USA. Bakit? Kasi nanonood sila ng yung David Barr, ganyan. Makain sila ng tao, ano pa ba? Pumapatay din yung US. And sa literature naman ng US, yung Japanese naman yung rapist, ganyan, pumapatay, kinakatay yung mga tao, gano'n. So, both lang sila. Pero nung pagdating ng US, pagbaba pa lang ng eroplano, alam niyo ba kung anong ginawa ng mga army that time? Sinalubong nila yung mga bata, nakipaglaro sila. Kaya yung few seconds na yun, imbis nakabahan yung mga Japanese, ano nangyari? Yung takot nila nawala. So yun, total surrender yung ginawa nila. Kasi nanghusga muna sila eh. Pero yung pala, mabait naman pala yung Americans that time. So, ina-expect nila na baka gawin din sa atin to, lilipulin din tayo, raping yung mga kababaihan, kukunin lahat ng nasa atin, gano'n. Pero hindi yung ginawa ng US that time. Anong ginawa ng US? Nagpatawad. Kasi nag-surrender na yung mga Japanese. So, ganun po yung isang example po ng total surrender. Kaya lang minsan, may mga pride pa tayo na hindi pa natin kayang ibaba. Kaya, anong mangyayari? Akala mo panalo ka pero talo ka pa rin. So, kung alam mo yung tamang pag-surrender, kagaya nito, ay mananalo ka sa dulo. So ngayon, i-elaborate pa natin. So himay-himayin pa natin to. So, next po tayo. Brother JM, sa Luke 9:22. So sabi dito, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes. Imagine niyo yon. Son of Man na yon, pero ni-reject pa siya. Elders, ng chief priest, ng scribe, and be killed. Pinatay pa So, kung lahat yon naranasan ni Jesus, ano kaya yung sikreto niya? Bakit siya nanalo? Dahil nag-surrender siya. Ang ina-expect kasi ng mga disciples that time ay kabaligtaran, di ba? Tayong mananalo, siguro maglalabas ng kapangyarihan si Jesus that time, sasakupin yung buong mundo, ganyan. So, kami ang maghahari. Parang ganun yung iniisip ng mga disipulo that time. Pero iba yung nangyari. Total surrender agad. Si Jesus, inasan pa niya yung krus, binugbog pa siya, dinuraan, ganyan. So, kung ikaw yung followers ni Jesus that time, ano kaya may isip mo? Bakit ganito yung leader namin? Nagpapabugbog, nagpapadura, puro dugo na, hindi lumalaban. Kung ganyan yung klase ng leader nyo, susunod pa ba kayo? So, yung pakiramdam siguro ni Jesus that time, grabe naman itong mga disciples ko. Hindi nila alam ang tunay na mission ko dito sa mundo. So, ano ba nangyari that time? Nanalo ba si Jesus or natalo? Walang makakasagot?
Sa Calvary, nanalo ba siya o natalo? Kaya nga, mga kapatid, ipag-pray nyo ako. Ipag-pray nyo rin yung mga sarili natin kasi sabi doon, spiritual things are spiritually discerned. Hindi natin kayang maintindihan dahil mahina yung signal natin. Hindi tayo ano ba yung mataas sa signal ngayon? 5G ba? O mas mataas pa? LTE, whatever, ganyan. Siguro mga naka 2G lang tayo ngayon, kaya mahina yung signal. So, ganun po yung nangyayari. Kaya hindi nag-gets agad ng mga disciples, ang hina ng signal nila or mahina yung faith nila. Kaya akala nila, yung mga nakikita natin sa labas, yun na talaga yung nangyayari sa loob. Nag-gets nyo po? Kung ano yung nakikita natin sa Facebook, akala natin yun na yung totoo. Pero ang totoo ay meron pang natatago behind that. So, ganun po yun. So, akala ng mga disciples that time ay mananalo. Pero hindi eh. Ang pagkakaalam nila that time, talo talaga sila. Not until after 3 days na. Yan, tsaka na lang sila na tauhan. No? Nagkaroon na ng resurrection si Jesus. So, ganun tayo mga kapatid eh. Kulang tayo sa tiwala sa ating Panginoon. Kung ang Panginoon na nga mismo marunong mag-surrender tapos tayo, hindi natin kaya. So, ganun po yung nangyayaring realidad. So, paki-next po, Brother JM, sabi dito, taking up the cross. So, ito yung binasa kanina ni Kuya, Luke 9:23. Ito po yung ating verse for the day. And He said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang hirap pala maging disciple, no? Ang hirap maging followers or believers ni Christ kasi ano yung gagawin mo? Lalapit ka, i-deny mo yung sarili mo, bubuhatin mo yung burden or yung cross at susundan mo siya. Kaya lang, sa panahon ngayon, mga kapatid, mga Seventh-day Adventists, konting burdens lang yung dumating sa buhay, konting trials. Suko na, ano nangyari? Umalis na ng church, backslide na agad. Ano pa? Actually, naranasan ko yan, nung namatay si Lola last year. Talagang ang hirap pala. Hindi ako nakapagsimba ng maayos, parang 3 buwan. Hindi muna ako nagsimba kasi nga masakit. Masakit talaga mamatay mga kapatid. Pero nung iniisip ko tong cross na to, sabi ko, namatay din naman si Jesus that time. May pag-asa pa. Kung hindi siya na-resurrected, walang pag-asa tayong lahat ngayon. So naniniwala ko yung lola ko na talaga ay maliligtas, mabubuhay siya at magkikita kami on the day na bumababa si Jesus kasama ng mga angels. So, ang hirap talaga mga kapatid na hindi natin kayang ibigay yung natitira pa nating kasalanan. So, sabi nga dito ay next po sa breakdown. Yan. And He said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So lahat po yan may mga na salita. Yung and He said to them, invitation. So nag-i-invite sa atin si Jesus na lumapit sa Kanya. Tapos yung pangalawa, examination. Yung pangatlo, occupation. And pangatlo is communion. Kailangan syempre makasama din natin siya. Kaya lang dahil hindi pa nga natin nasusurrender lahat sa Kanya, lalo na yung mga pride natin, yan, anong nangyayari? Napansin nyo, paulit-ulit lang yung trials, para nga naglalaro ng games. Nasa level 1, level 10 ka na ngayon, tapos balik ka na naman sa level 1. Naranasan nyo ba yun? Kayo naglaro kayo? Ang hirap, no, imbis na mag-upgrade ka, nag-downgrade ka palalo, parang gano'n. Kasi ulit-ulit lang yung trials na binibigay sa'yo ni God. At hanggat hindi ka nakakapasa, promise, kahit 10 times or 100 times, ulit-ulit yan. Kaya sabi ko, bakit ganun God, no? Paulit-ulit yung trials na binibigay mo sa akin. Parang
na-memorize ko na yung next na gagawin ko, next na gagawin mo. Nakakatawa, na nakakalungkot kasi hindi ko kaya talagang i-let go. Parang ganun eh. May tinitira ka pa rin 1%, 2%, ganyan. Kaya, magtataka tayo, bakit ganun? Hirap na hirap ako. Bawat sabihin ng kapwa ko, ganito, iyak agad ako. May nangyari lang na trials, iyak agad. Hindi na magsisimba, ganito, ganyan. So, mapapansin niyo yung mga kapatid hindi matatapos ang trials. Hanggat nabubuhay ka, tuloy-tuloy lang yan, mga kapatid. At hanggat hindi mo na ipapasa, hindi mo na isusurrender lahat sa Kanya, patuloy at patuloy pa rin yan na mangyayari. Tapos ang ending, tawag dito, mali yung word ko. Sisisihin mo ang Diyos. Kasi bakit ganito? Namatay si ganito, namatay si ganyan. Wala na ako ng trabaho, nagka-cancer ako. Nagka-cancer yung pamilya ko, nagkasakit. Walang pan-tuition, walang anything. Wala na kaming makain. Parang ganun eh. Bakit pa ulit-ulit na lang God? Hindi natatapos ang mga trials na ito sa atin. Alam mo yun, yung parang sinisimo pa yung mismong blesser instead na magpasalamat ka sa blessings. Ayan. Pero sa natutunan ko ngayon mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa lahat ng trials. Kasi kung hindi ko na-experience yun, wala ako ngayon today. Siguro baka noon pa lang patay na ako. Kasi kung hindi natin kakayanin lahat, mapapang kalusugan man yan, o mapapang spiritual, physical, whatever, wala eh. Kailangan talaga natin ibigay lahat sa Panginoon. And, ano pang rito? Bakit nga ba hindi pa natin na ibigay lahat? Ano ba yung pwede natin ibigay kay God? Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Ang katawan ba natin ay malinis? Ano po ba yung lumalabas sa ating mata? Ano po? Muta daw, sabi ni Sister Sally. Eh kasi ang pride natin pero yung kaya namang lumabas sa katawan natin, puro mga dumi lang. So, ano lumalabas sa tenga? Luga. Sa bibig, laway sa skin natin. Sa skin, pawis. Ano pa ba yung ano? Kasi wala tayong may offer kay God eh. Lahat ng pwede natin offer sa Kanya, kasalanan eh. Puro dumi. Nakakahiya para tayong mas masawal pa sa basahan. Tapos, ang pride natin, ayaw pa natin ibigay. Diba? Ano yung lumalabas sa bandang baba? Sa likod. Diba, mabaho? Tapos, ang pride pa rin. So, yun nga mga kapatid ang daming mga bagay sa atin na ayaw pa rin natin isurrender sa Panginoon. Pero sa totoo lang, wala tayong ibubuga. Madumi talaga tayo. Makasalanan talaga tayo. Kaya hanggat ganyan tayo, mag-pray tayo, walang mangyayari sa ating buhay. Patuloy at patuloy pa rin mangyayari yung trials na yan. So, paki-next po, Brother JM. Ayan. Sino mahilig sa inyo sa planting? Taas ang kamay. Si Nanay, yan. Si Kuya Edison. Ako, nag-enroll ako ng 3 months farming. Hindi na medyo nakakatawa siguro sa inyo. Pero talaga tinry ko kasi hindi ako marunong magtanim. Sabi ko, nakakahiya naman. Mamamatay na hindi pa ako marunong magtanim. Kaya nag-enroll ako sa Palawan. 3 months na farming. Unang araw pa lang mga kapatid. Sabi ko, sobrang init. Ikain ako, tapos bundok yung dadaanan. Sabi ko, wala, ang arte-arte ko. Hindi ako makadaan doon sa putik. Pero nadudulas pa rin ako. Yung pataas yun, bago ka makakapunta sa plane. So, yung sabihin, 10 times muna akong nalaglag bago ako makapagtanim. Parang gano'n. So, ito pa, dahil sobrang araw nun, lahat ng tinatanim ko nasusunog. Walang nabubuhay. So, sumunod naman after a month, nagtanim ulit ako.
bumagyo naman, na-wash out lahat ng tanim. Sabi ko, wala na. Greenwood pa naman yung apelido ko, tapos daw marunong magtanim. Wala akong green thumb, walang anything, ganyan. Natatawa na si Nanay Green. Ayan, Greenwood ka na, wala ka pang green thumb. Tapos, namatay lahat ng tanim mo. Ewan ko na lang, kahit pechay, hindi man ang tumubo. Napakadali na ano. Ilang linggo lang, ano na yan, di ba? Wala talaga, sabi ko, God, napakahirap pa na create. Ikaw, creator ka, napakadali sa'yo, ganyan. Sa amin mga makasalanan, napakahirap. So, napansin nyo, ang mga halaman, kagaya niyan, yung mga plants na tinatanim natin, parang sa buhay din yan ng tao. Sa una, yung roots natin, pupunta tayo sa pinakamatilim, dun sa soil. Pansin nyo, baby pa yung plant, ba? So habang tumatagal, pababa yung roots natin. So isipin nyo, masikip, madilim, masukal, ganyan. Tapos di mo alam kung marireach mo pa yung water sa ilalim. Kung ganyan ka lang kaliit na plant, di ba? So kailangan diligan ka, ganyan. Ngayon, babagyo, init. Sa tingin niyo, mabubuhay pa yung ganong kaliit na plant? Kung ganon yung sitwasyon sa paligid. Parang buhay din natin yan mga kapatid, di ba? Bagyo, dahil pagsubok na darating, matutuyo ka na, uubos yung pera mo, pati pride mo, mauubos na. Ganyan. So, yan yung mga trials. Hanggat hindi dumarami yung trials natin, hindi tayo matututo. Hanggat hindi tayo basag, hindi tayo, hindi tayo magtatagumpay. Kaya pansin nyo, pababa, yan. Yung pride natin, kaya ibaba, ng ibaba. Parang yung roots, kung nakita nyo sa pangalawang picture, medyo na siya, di ba? Sa pangatlo, ganun, lumaki na siya. At, ang katapusan niyan ay pahaba naman ng pahaba at pataas ng pataas yung puno. So, sino ang magtataas sa'yo kapag na-reach mo na yung pinakababa? Sino? Siyempre si God na. Na-reach mo na yung pinakababa mo eh. Binigay mo na yung pride mo lahat-lahat eh. Binigay mo na lahat eh. So, ano gagawin ni God? Siya na yung mismo magtataas sa iyo. Kaya huwag yung kakalimutan sa mga nagtatanim. Napakahalaga talaga ng ganitong klase aral sa buhay. Hanggat hindi mo nare-reach yung sobrang sakit ng trial sa buhay mo, hanggat di mo pinababa ang pride mo, at lahat-lahat binibigay mo sa Panginoon, hindi ka mag-grow as a Christian, kagaya ng puno na yan. Next post, Brother Jenna. Yun yung paborito kong puno pine tree. So sana mga kapatid, maging ganito tayo. Hindi man nakikita yung roots natin dyan, pero nakikita sa labas, pataas na ng pataas, yung pag-grow natin as a Christian. Kasi si God na yung humuhubog sa atin. Ayan. So napakaganda po. Kaya dun sa mga nasasaktan dahil ganito, may ginawang something, mga trials and everything, mga sakit, mga sinasabi nila kamalasan daw. Aba, matuwa pa tayo mga kapatid pag ganyan yung nangyayari. Kasi, tinetest tayo ni God para mas maging matibay tayo. Darating yung panahon, magiging kagaya rin tayo ng puno natin na mas mag-grow, mas lalago, mas tataas. So, magtiwala lang tayo kay God. So, next is unashamed of the gospel. Ayan. So, sabi dito, for whoever is ashamed of me and my words of him, the Son of Man will be ashamed when he comes. So, ang ibig sabihin ng ashamed ay hindi kinakahiya, ano pa? Buong tapang. Sabi dyan, buong tapang na ang Diyos ay, bababa kasama ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang anak, kasama ng mga anghel. So sabi dito,
kung nagbabasa kayo ng Spirit of Prophecy, mga libro ni Sister White, pakinext po, Brother JM. Sabi dito, I saw there different names and characters. Brother JM. Ayan. Medyo mahina yung signal banda dyan. Ayan, I saw the different names. Sabi ni Ellen G. White. Marami ako nakitang mga pangalan, mga pag-uugali, mga kasalanan na mga nakasulat. There were sins of every description. Napakarami kasalanan, iba-iba. Sabi dito, unang-una, ang tawag dito, pinaka-top one ay selfishness. Anong opposite ng selfishness? Yung top one naman sa fruit of the Spirit, alin yun? Love. Ito naman, selfishness, sarili mo lang yung iniisip mo, sarili mo lang yung pinapahalagahan mo. Bahala na yung iba, basta ako, yung pride ko, buo pa rin. Bahala kayong lahat. Basta ako, hindi ako pwede masaktan. Anong ganun mga kapatid, napansin niyo ba yun? Napaka-selfish. Next is envy. Ano nga ba yung envy? Masaya ka pag malungkot yung iba. Tapos pag masaya naman yung iba, malungkot ka. Bakit? Kasi envy ka nga Inggit ka nga Kahit ano pang gawin niya sa'yo, kahit maging mabuti pa yan sa harap mo, hindi mo tatanggapin yan kasi nga inggit ka. And next is yung pride. Yan yung kaninang topic natin na hanggat may pride ka pa dyan, babasagin at babasagin pa rin ni God para makilala mo siya at maging mas matibay ka spiritually. Yung jealousy, mga kapatid, ano yung selos na ito? Ay, bumili ng bagong TV yung kapitbahay namin. Kasi bagong churchmate namin, bumili ng bagong iPhone 17. Ewan ko kung may iPhone 18 na ba, Ate Jim? Wala pa, no? Alam mo yun, nasa yun naman na lahat. May mga cellphone kami, sasakyan, may bahay ka na, everything, may trabaho ka. Pero pag nakita mo yung kapwa mo na bago sa kanila, nagsiselos ka. Anything na meron yung kapwa mo, hindi ka rin masaya. Kaya kahit pa bumili ka ng sports car, tapos may Porsche din na sports car yung kapitbahay, hindi ka pa rin masaya. Kahit na kaya mo rin bumili, tapos may bumili ulit ng mas maganda pa, or mas maganda yung asawa ni ganito, mas matalino yung anak niya, mas maganda yung trabaho nito, mas malaki yung sahod ni ganito, parang hindi tayo, kasi mga kapatid, hindi tayo happy kung ano yung nandun sa atin. Lagi tayo nangiinggit, nagsiselo sa ating kapwa. Next is, ito natatawa ako dito. Evil surmising. Yan. Ano ba yung evil surmising? Alam mo, ganito siya. Nire-report ko lang. Totoo naman ganito talaga siya Ito talaga ugali niya. Hindi ako nag-chismis. Talagang ganito ang ugali niya. Sinasabi ko lang. Di ba ganyan yung evil surmising? At mga kapatid, wala akong pinapatamaan lahat tayo dito ay tatamaan. Kasi lahat ng tao naka-experience na ng ganito. So, sabi nga doon ay, nasa na tayo? Evil surmising. Marami mga kapatid. Kahit sa church ka pumunta, sabi ko nga pumunta na iba't ibang church, Luzon, Visayas, Mindanao, pumunta pa ako Australia, and everything. Puro ganito ang nangyayari sa church, o sa kapitbahay nyo, o kahit sa workplace, or anything. Walang hindi tatamaan. Lahat po tayo ay tatamaan. And may isa pa hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy? Halimbawa, tayo, magkakaibigan tayong lahat. Tapos nag-swimming tayo, halimbawa, sa Boracay, ganyan. Itapon mo lahat ng mga kaibigan mo sa Boracay. Tingnan mo kasi, naduta.
Sino yung plastic? Ganyan. Sino yung Orocan, Uratex, whatever. Ano ba tatak nitong upuan na to? Orocan, something like that. So, ganun yung hypocrisy. Yung kala mo, ay, ang galing-galing niya mag-sermon, ang galing niyang kumanta, ang galing niyang magluto, ang galing mag-lecture, ang galing mag-elder, mag-pray, mag-layman, mag-whatever, ganyan. Pero pagdating naman sa bahay, at sa kapamilya and everything, ano na? Wala na. And lastly, ay, yung isa pa pala, licentiousness. Licentiousness. Ano yan? Yung kahalayan. Ito ay hindi lamang sa sensual, ano rin to, mga kapatid, yung hindi mo makontrol, hindi mo mapigilan ang sarili mo. It's either sa sensual or sa pagkain or sa anything sa paligid mo. At yung isa pa ay ito, yung hatred. Alam niyo ba yung hatred? Galit na galit kayo. Bakit walang ginagawang masama yung kapwa niyo? Tuwing makita niyo lang siya parang nakakainis. Kahit wala talaga siyang ginagawa, di ba nangyayari yung gano'n? So, yun yung tatawag ng hatred. At ito pa ang pinaka malala daw sa lahat. Yung galit ka sa kapwa mo, pero mas galit ka sa sarili mo at hindi mo napatawad yung sarili mo. Kaya nga sabi dun sa verse, yung Son of Man nga nagpatawad, nagpapatawad. Pero ikaw, mataas ang pride mo, hindi mo kayang patawarin ang iba at hindi mo rin kayang patawarin ang sarili mo. And lastly is murder in the heart. Nakikita mo pa lang, parang pinapatay mo na yung tao kahit wala naman talaga ginagawa. Parang sa puso mo pa lang, pinatay mo na siya. Ganun yung ibig sabihin ng murder in the heart. Hindi mo man ginawa physically, na kumuha ka ng kutsilyo, pinatay mo siya, pero sa puso mo, wala na siya, pinatay mo na siya. So ito yung mga kasalanan na nakita ni Ellen G. White na maghahad lang sa atin para tayo maligtas, mga kapatid. Paki-next nga, sister. Yan. So, these sins were right among the ministers and people. Ibig sabihin, ginagawa ito lahat ng ministers, lahat ng tumatayo dito sa unahan, lahat ng mga tao, whether nag-ministry o hindi, lahat yan ang ginagawa. At tingin nila ay tama. Yan o. Next is your eternal interests are being sacrificed. Ito na nga yung tatlo na yan. Laging dito lang daw bumabagsak ang kasalanan ng tao. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Lust of the flesh, alam niyo na yan, sa laman yan. Lust of the eyes, lahat ng nakikita nyo, gusto nyo. At ang pinaka matindi daw dito, sabi sa Bible, ay the pride of life. Kaya yung puno kanina, hindi talaga siya tataas kung yung roots niya doon ay hindi bumababa. Kaya kung yung pride natin, ganun pa rin, ayaw pa rin natin ibaba, hindi talaga tayo tataas spiritually. So, you are on the point of breaking the bonds which would save you from utter destruction. In seeking to save your life by concealing your wrongs, you are losing it. Kasi lahat naman ng tao ngayon, gusto natin laging ililigtas yung sarili niya Wala namang tao na, siniraan yung sarili niya di ba? Kung halimbawa magpo-post kayo sa Facebook para siraan niyo yung sarili niyo, parang napakalabo ng mga kapatid Gagawin mo lang yun kung sira ang ulo mo, di ba mga kapatid? Magpo-post ka lang sa Facebook kung may sira yung ulo mo. Pero kung di mo gagawin yon na siraan yung sarili, sabihin, atino ka pa. So, walang gagawa na magsisira ng kanyang sarili. And next, they do not make a complete surrender to Him. So, hindi pa rin talaga binibigay yung buong 100% surrender. Kaya nag-shrink tayo Lumiliit tayo. Hindi tayo makahanap ng peace. Kaya sabi dito, it is the love of self that brings unrest. Yung pagmamahal natin sa sarili, hindi sa atin nagbibigay ng kapahinahan.
Next is, they never know what it is to have peace and harmony. Dahil ito nga, hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan at harmony sa ating kaluluwa. For without entire surrender, there is no rest, no joy. So, syempre, hindi ka masaya, kaya ganun yung mangyayari. Kaya sabi dito, almost Christians, yet not fully Christians. Alam mo yung ginagawa mo na lahat para kay God, pero hindi pa pala. Kasi marami pang nakatatago dyan sa iyong kaibutura ng iyong puso at isipan. So, they seem near the kingdom of heaven, but they do not enter therein. Almost, but not fully saved. Ibig sabihin, fully lost pa rin talaga. So, ganun po yun. Huwag tayong magtitira. Ibibigay natin lahat sa Panginoon. So, medyo i-next na natin. Dito na lang tayo sa may yielding the will. Punta ka nga doon sa 16 ba? Yan. Yielding the will. Sabihin, buong puso mo at buong isipan mo, ibibigay mo lahat-lahat. Sabi dito is, essence of faith. The surrender of self is the very core of true spiritual work. At yung sa isa naman, when the human will connect with the divine, will true peace replaces conflict and uncertainty in the soul. So, gano'n naman talaga mga kapatid eh. So, kung ano yung, sabi dito, losing to gain, at yung isa naman, true value. So, kung ano yung mga bagay na gusto natin na makuha, hindi natin yun mag-gain. Kabila naman, yung mga gusto natin ma-lose, yun yung mag-gain natin. So, yun po. Living for His glory. For to me, to live is Christ and to die is gain. Sino na naka-experience ito sa mga buhay natin? Na nabuhay tayo kay Kristo at ang mamatay ay kapaki-pakinabang. Ito mga kapatid, ilang members na po dito sa Commonwealth Church since nung nag-stay ako dito, ilan na po yung namatay? 4 na. Lahat yun, naging close sa aking puso. Si Brother Nathan, si Pastor Manny, si Kuya Layman, si Brother Rodney. Kaya kahapon naiiyak ako nung nilagay ko tong tong verse na to eh. Kasi sila yung palaging nag-a-advise sa akin that time eh. Nung topic na to, for to me, to live is Christ and to die is gain. Wala silang pakialam kahit mamatay sila. Basta ang mahalaga ay maligtas sila. Kahit anong mangyari sa paligid nila, peaceful sila, laging nakangiti. Laging nagpapatawad, laging masayahin. Masarap kasama. Parang pagkasama mo sila, parang ka na rin nasa langit. Nakakamiss mga kapatid, no? Kaya sabi ko, hindi masasayang itong fellowship natin lahat. Kasi yung mga pillars of faith na mga itinuro nila sa atin ay mananatili. Hindi lang sa panahon ni Jesus, mga disciples, pati yung panahon natin ngayon, yung present time natin, yung mga namatay na yan, buong-buo nilang binigay yung sarili nila para sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid tayo, ganun din. Sabi dito sa next, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. So yun nga, kailangan tala natin ng bukal ng buhay na nagmumula sa Diyos. And there is therefore no condemnation, halagay dyan, to those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, hindi tayo hahatulan, sabi gano'n, kung tayo ay na kay Kristo. At kailangan lumakad tayo sa Kanyang Espiritu. Kaya, napansin nyo, lahat ng mga tao na nagsusurrender, kagaya nyo nandyan sa picture, maraming trials muna yung dumating sa kanila bago nila binigay ng buo ang sarili na, bago sila natuto. And next is, what the law could not do. Ano ba yung hindi magagawa ng law? Sabi dito, God sent His own Son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin, condemning sin in the flesh. Bakit? Kasi wala namang ibang makakagawa eh. Kundi ipadala lang talaga si Jesus para makatupad ng law. Siya lang yung makakapagtupad niyan 100% eh. Kaya naging example siya bilang tao para
para sa atin, makita natin, para sundin din natin yung Ten Commandments or lahat ng utos ng Panginoon. And next is, walking in the Spirit, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk according to the Spirit. So yun yung requirement. Dapat maglakad tayo sa Espiritu ng Diyos. So next, ayan, maganda. Tatapos na po tayo, last 2 picture na lang yan. Kung mapapansin nyo, yung ship na yan ay, tingin nyo may pag-asa pa ba yan? Kasi bumabagyo, naranasan nyo na ba yung ganyan? Nakasakay kayo ng bangka or ng ship. Bumabagyo, tapos kulang na lang lulubog na yung bangka o yung barko na sinakyan nyo. Nangyari po to sa akin sa Bicol, that time. Pumunta kami sa Pink Beach. Sumakay kami ng, ewan ko kung nandun ka pa. Sumakay kami noon, tapos wala kaming life vest. Imagine mo yung life jacket, whatever. Wala kaming ganun. Sabi ko, kahit marunong ako lumangoy, kung ganito namang kalakas. Alam mo, parang lalamunin ka ng buong dagat. Alam niyo mga kapatid, ang solusyon ko lang talaga ng time na yun, mag-pray. Kasi yung naghahawak ng bangka, hindi pa parang isa lang siya, wala siyang kasama. So sabi ko, paano ba ito? Pag nalunod kaming lahat, ang lalim pa naman tapos ang lakas ng bagyo. So sabi ko, kahit pala isang segundo, pwede tayong mamatay dito eh. So ngayon sa buhay natin mga kapatid, ganyan din. Maraming bagyo, trials na marating sa atin. At last year, yun siguro yung worst of all the worst na na-experience ko. Kaya hindi ako masyado nagsimba ngayon dito mga kapatid. Hindi niyo ako palaging nakikita. Kasi meron tayong mga tinatawag na grieving stage. Kapag namatayan ka, parang gusto mo muna magliwaliw or lumayo ka muna, maghanap ka muna ng lugar or saan ka mananahimik. Parang ganun ginawa ko. Lahat ng dagat pinuntahan ko, lahat ng bundok, lahat pati iba mo sa pinuntahan ko, namasyal ako. Ang hirap pala. So, nung time na yon, laging nag-feedback sa ulo ko o sa isip ko yung naghihingalo yung lola ko sa harap ko. Nakita ko yung paghihirap niya eh. Hirap na hirap siyang huminga. Kahit binuksan na namin yung yung YouTube, nakikinig kami ng mga spiritual songs, ganyan. Tapos yung mga favorite song pa niya yung pinapatugtog. Tapos nagpe-pray ako that time. Nire-ready ko si Lola na i-surrender yung sarili niya sa Diyos. Pero sa totoo lang, hindi ako ready na i-surrender siya. So, ganun yung twist, mga kapatid. Nire-ready ko siya, so nag-ready na si Lola. Sinurrender na niya yung sarili niya, pero ako hindi. Kaya natagalan yung natagalan yung grieving stage. Kasi ang pride ko eh. Sabi ko, God, si Lola na lang natitira kong tawag ito, siya yung pinaka-love na love ko. Love na love niya ako 200%. Never na ako makakahanap ganun na pagmamahal. Wala na, parang ganun eh. Ayaw kong ibigay, ayaw kong magtiwala kay God. Sabi ko, si Lola lang ang gumawa sa akin ng 200% love, wala nang iba. Kaya ayaw ko siya i-surrender. Alam niyo, nung moment na yun na nakikita ko, namuluha na siya ganyan. Pero, ginawa ko yung best para mabuhay siya. Try ko i-CPR, try ko lahat-lahat. Alam niyo mga kapatid, sino ba talaga ang nagbibigay ng pagpapahirap sa mga tao? Si Jesus ba o si Satan? Si Satan. Kaya alam niyo, nung nakita ko naghihingalo siya, yung itsura niya talaga sabi ko, hirap na hirap. Pero the moment na nag-surrender siya, alam niyo, ang peaceful ng mukha ng lola ko nung nalagutan ng hininga. Sobrang peaceful. Parang alam niyo yung bagong tulog na baby, parang sanggol. Biglang umamo yung mukha, biglang parang nagliwanag yung mukha. Sabi ko, ganun pala ang itsura ng mga tao na nahirapan sa trials. Pero pag sinubmit nila o sinurrender nila yung sarili nila sa Panginoon, magkakaroon ng peace of mind yung kanilang puso at isipan. Kaya magre-reflect yun sa itsura, sa katawan. Kaya kita-kita ko yung mukha niya, sabi ko, napaka-peaceful mong pagkamatay ni Lola, pag tinitingnan ko sa kabaho. Kaso medyo pumangit naman, nasa kabaho kasi may makeup na din. Pero yung the moment na nalagutan talaga siya ng hininga, sobrang peaceful ng mukha niya. Bakit mga kapatid? Kasi sinurrender na niya ng buong buo ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya ako after 1 year, itong topic na to, 2 years ko talaga itong pinag-aralan mga kapatid. Kasi napakahirap tanggapin, napakahirap mag-surrender.
ayaw mong ibigay yung taong mahal na mahal mo sa Panginoon. Ayaw mong isurrender. Ayaw mo siyang mamatay. Pero sino ba ang masusunod, mga kapatid? Ang masusunod ay ang Diyos natin sa langit. Kaya tanggapin natin kung ano yung ibigay. So, sabi nga dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge me and He will make straight your paths. So, that time is parang roller coaster yung buhay ko dahil namatay yung isang tao na napakahalaga sa akin. Namatay si Pastor Manny, yung lola ko, Brother Rodney, si Layman, sino pa yung mga namatay dito. Marami na po tayong mga kamag-anak na namatay. Pero dahil sinurrender nila ang sarili nila sa Panginoon, bakit tayo hindi natin kaya, mga kapatid? Subukan natin, unti-unti, ibaba lang natin, ibaba yung sarili natin, yung pride natin, everything. Ibigay natin lahat sa Panginoon. At promise, magiging kagaya tayo ng pine tree, kanina na nasa picture, na mag-grow tayo spiritually ng pataas. So, hanggang dito na lang po mga kapatid, at nawa ay marami tayong natutunan dito sa spiritual lesson na ibinigay sa atin. At huwag natin kalilimutan na ibigay ng buong buo ang ating puso at isipan at buong kaluluwa sa ating Diyos na nasa langit. Yun lamang po, and happy Sabbath.